Hello po mga kalingap. Ngayon pong araw ay nandito po ulit ako sa school nila ng mga beneficiary ko po na college kasi ano po, may ano ba to? May nabalitaan po kasi ako na isang di magandang ginawa ng isa sa ating tinutulungan dahil may nag-report po sa akin na isang sponsor. Hindi ko na po babanggitin kung sino yun. At sabi po kasi, isa sa akin tinutulungan na beneficiaryong college ay hindi na nag-aaral. Mga matagal na, mga isang taon na po. Ako syempre bilang tumutulong. Ayoko nung niloloko tayo at ayoko rin na nagsasayang tayo ng oras sa isang tao na undeserving. Mas maganda pa kung lipat na lang natin kasi mahirap eh. Pagka nagpatuloy pa to at kinonsinti natin ang mga ganyang bagay, lalo lang lalala. At gusto kong gusto ko rin talagang ma-confirm kung totoo ba yung mga usap-usapan. At mahirap na ayoko mag-judge basta-basta sa isang tao nang walang pruweba at walang hawak na malinaw na dokumento. Sana mali yung nakuhang impormasyon ng sponsor. Ito guys, nakita ko na lahat yung grades nila at tinanong ko na po sa registrar office yung lahat ng grades nila kung ano ba talaga ang mga tunay na grades nila. Ang mga grades dito guys, puro tatlong INC saka isang drop. So nakakalungkot. Ang dami niyang hindi inaayos na subject. At ang pinakamalala po dito guys, ito. Nakasulat dito sa grade slip, first year pa siya. So ibig sabihin, isang taon na siya pala na hindi pumapasok. So nangyayari, tulong po tayo ng tulong, medyo hindi pala nag-aayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon sa batang to. Siguro kakausapin ko ang magulang niya para ma-inform din sila. Nakaka-disappoint. Nagbibigay tayo ng tapos hindi niya ginagawa yung part niya bilang beneficiary na gawin yung best niya para matulungan ang sarili niya. Siyempre ako sasaktan ako dahil siyempre ang tagal din ng isang taon na tumutulong ka. Kung ika-count pa nga natin itong first sem, halos sa isang taon kalahati siya hindi nag-aayos sa kanyang, kasi ang daming drop ay saka INC ay ang gantong ginawa nito. Hindi tayo basta-basta tawag dito, papalampasin yung ganito, may penalty to. Pero bago ang lahat, gusto ko munang kunin ang panig nila kung may problema ba sa pagtulong natin. Kasi kung meron, para susunod na pagtulong natin ay mas maging maayos. At hindi na ulit mangyari ang mga ganitong bagay. Punta po tayo ngayon sa bahay nila Tinay para kausapin yung magulang niya tungkol sa kanyang anak. At kasama po namin yung mga boardmate, and syempre yung sila Jeneline at saka si Early po para syempre kung sakali ay i-comfort nila, baka medyo baka maging emotional saka syempre kasama ko si Kuya Sar kasi kung sakali yung magka-aberya may bouncer tayo dito. Guys, ito may sasabihin ako guys sa inyo tungkol sa isang kasamahan. Si Tinay may naalaman kasi ako. Dito ko nakaraan kasi nung pagpunta ko sa sa school nyo, 'di ba kinuha natin yung grades noon. Nung napanood yun ng isang sponsor natin, tinawagan niya agad ako. Yan, sabi kasi ng sponsor sa akin, nag-amin daw sa kanya na si Tinay ay yun nga, may problema sa kanyang pag-aaral. Sabi sa akin, hindi na daw siya nag-aaral guys. Alam niyo ba yun?
Pero parang, yun napapansin lang po namin na minsan po, hindi na siya pumapasok. Nakatambay lang po sa apartment. Grabe. So parang ganun ba? Noel, okay ka lang dyan, baka ikaw, Ang naiiyak baka ako. bakit ka naiiyak? Siyempre, Baka may alam ka naman early. wala po. Bali, naawa lang rin po kasi kung ano man po magiging desisyon nyo po, siyempre, kayo pa rin po. Hindi naman po kasi namin alam eh. Kasi dati nagkakamustahan naman po kami about academic. Sabi naman po niya, okay naman daw, wala daw siyang problema. Yun nga eh, kapag ka tinakunti Kaya hindi na po kami nagtanong na kung ano kasi pangit man po pag magdududa kami. Eh, buhay naman niya yun. Siyempre, gagawa naman po siya na alam namin ikabubuti niya. Eh, ang kaso, hindi nga po namin na ano na hindi na pala po. Oo. Yun nga na ano ko sa kanya eh. Palaging sasabihin niya sa atin na okay lahat. Pero ang pala hindi na. At ang nakakapagtaka dito ay nakakagulat. Isa't kalahating taon na siyempre tayo na nating siyang pinapaaral. Bilang tumutulong nakakadismaya baga. Alam niya na siyempre si Kuya Star, alam niya kung paano kahirap. Kung gaano kahirap magpaaral ng mga college. Siyempre may anak ka rin kuya at siyempre may mga tinutulungan ka rin ganyan. Kaya nga eh. Sa Kailangan kasi pag mga ganyan, dapat pahalaga nila yung tulong na binibigay mo. mahirap din kasi ewan ang kaya pupuntahan din talaga natin para mas malinawan tayo ba kasi baka hindi natin alam may sobrang walang problema pala sa Tina na di natin alam. Pero kuya, di naman po kami nagkulang kung kami po tatanungin niyo about sa ganyan na. Tinatanong po namin siya na baka may problema, magsabi po ng mas ma-upfront. Di po kami nagkulang doon sa pagko-comfort sa kanya ng gano'n sa apartment or sa Salcedo pa kami support. Talagang andun yung syempre concern namin. Syempre kami tatlo man lang din magdadamayan. Ang kaso yun nga, hindi po siya naging open. So nakakalungkot kasi gano'n po. Malapit na po kami sa lugar nila. Medyo kinakabahan ako guys. Ayoko ng ganitong vlog eh. Kaso syempre naisip ko na tatanungin din naman tayo ng mga viewers kung nasaan si Tinay. At mahirap nang ilihim ang ganitong problema. Kasi nung mga nakaraan, marami rin talagang nagsasabi, kailan i-vlog si Tinay, kailan i-vlog. Ako naman, syempre, pinag-iisipan ko, hinahanap ko yung tamang timing para may pumunta. Mahirap. Nakakalungkot baka. Hindi ko alam ang gagawin ko pag nakita ko si Tinay ngayon. Siya, ignore na talaga. Tama, naiiyak. Kasayak na guys, kasi hindi pa nagsisimula. Kasi syempre po may mga pinagsamahan din kami kahit pa. Nakaupo. Saan? Nakita tayo? Tapi, ayun pa lang guys, parang ayoko na. Mangyayari. Hindi ko alam kung anong mabubungad ko sa kanya pag siguro nang miti sa kanya. Nako. Paano ko sasabihin? Ayun na babas. Paano ko sasabihin ng ganito kung ang bungad sa akin ay yung mukha niyang lagi nakangiti Wala, naiyak ka na sa loob. Naiyak na ako sa loob. Gagang mabot. Ayoko. Kaya. Kaya pag Wala yung makita ko ya. siyempre kasamahan natin yun. Pero kailangan natin gawin to at siyempre mahal din natin siya. Para sa ikabubuti niya yun, Pangit baga konsintihin. Okay, umiyak baka makita tayo pagbaba. Kaya nga, magpapatigil muna ako. Nalulungkot din ako sa inyo. Kahit hindi ko pa nakita yung reaction. Mamaya, busang luwa doon pagbaba. Baka nga, pagkatapos na. Baka rayakapin agad pagkabuka. Maging normal muna. Normal lang. Malalim yung pinagsamahan, Kaya, hindi talaga may iwasan na minsan may mga ganitong emosyonal. Naiinis pa ako dati sa kanya pag maingay siya. Sa boarding.
Ikaw kuya, may mga naranasan ka na bang ganito na sa mga tinutulungan mo or sa ibang Meron? pamilya mo? Sa mga tinutulungan ko yung di nila pinalagan yung tulong ko. Akala nila madali lang hanapin. Akala nila pag inabot ko kung madali kong kinuha yun kung saan lang, hindi nila pinapalagahan. Pero tulong pa man, talagang minsan mahirap tanggapin, pero pag nakikita mo na, maawa ka talaga kasi kung ang buhay nila minsan wala nang makain. So pinatawad mo pa rin yun ang ginawa mo kahit ano Pinatawad man. ko pa rin kasi hindi ko rin naman matiis. Tama. Nakawa. Tama. Tama, magpatawad na lang tayo kahit pa man may nagawang ano. At wala mo magbubuti ang pakikipag-away. Ay, bibigay. Helmet. Ewan ko nga may nagbigay sa'yo, hindi ko alam kung sino to. Ewan ko din nga. May nagbigay lang na nag-deliver lang. May sponsor yan, kaya sino ba nagbigay niyan? Basta, si Supermarket yata. Paano ba ito nga dyan? Ate. Ma, punta ka dito. Iiwan lang. Inalmusalan namin. Pupo tayo. Lagi po. Kain muna kaya. Kailangan ko ilang po. Kain muna kaya. Sige lang po rin, busog pa ako. May ano lang talaga ako, emergency lang talaga. Kaya pamilya nagpunta dito. Gusto ko maano rin si Tinay, makausap. Ayan. Tungkol sa, syempre sa kanya. Tunay na lang yun. May ingay pa yung mga bata. Tinay. Kasi yung ibang sponsor medyo nagtampo at may konti silang kalaman dahil tungkol sa iyo at yun medyo yun nga dahil sa pagtatampo medyo hindi na sila parang hindi na sila willing tumulong ano dahil yun nga, may nakapagsumbong sa akin itong nakaraan pagkatapos natin may upload yung video na nakaraan pinanap natin yung Grace may isang sponsor na nagsabi sa akin na hindi daw totoo yung Grace mo. Yun nga, at sabi sa akin ay hindi ka na nag-aaral. Ito ba yung tinay? Pinipirma ko rin yun eh. Nung nagpunta ako sa registrar, nakita ko daw ang mga grades niya. Grades niya, early nila, generally, ikaw. Kasi yun nga, sabi niya, gusto ko maging fair sa lahat eh. Kasi ayoko naman maniwala basta-basta sa mga sponsor na kung malibas magsalita yan. Kasi syempre ako, may tiwala ako sa inyo eh. Bilang mga tinutulungan niyo. Mas kayo ang pinagtitiwalaan ko kaysa sa ibang tao. Kaya ako mismo ang sigurado. Yun nga, nung nakita ko sa registrar, first year pa lang, hindi mo na pala tinuloy. Sabi ko nga kaya ate, gusto ko mag-ship. Ayun, kasi hindi ko talaga kaya. Kaya ko kaya ko talaga. At medyo yun nga, medyo nakapalungkot dahil
Parang na ano ka na eh. Parang medyo, yun nga, parang paglaruan, parang gano'n ang feel ko eh. Nakapagpag bilang tumutulong na yun, malaman ko na gano'n. Bakit di ka nagsabi sa akin kung Nano po ako yun, nahihiya po wala? ako. Totally, first year pa lang, may pa, baragsak ang grades. Yan sa ano pero yung iba kasi talaga di ko kaya mama. Ayoko din sana naman talaga sana sinusukoy kasi nahihiya mag-ako at tinutulungan lang. Gusto ko din sana mag-quilt at nahihiya mag-ako. Di ko talaga po yung kaya. Sabi ko gusto kong mag-ship na lang. Gugustuhin ko na Nakita lang. mo po yung lahat na grades simula first year. Yung first year lang po may grade siya kasi itong nakarang taon. Yung may second sem at itong first year, wala siyang grades at di po siya nag-enroll. Magawa po kaya. Kaya yung mga binibigay na lang ni Kuya, binibigay ko na lang baga sa ni Mama. At syempre nakakaya din ako gastusin ko yung mga. Tsaka sabi ko nakakaya kasi tinutulungan lang yung mga. Hindi sana nagsabi ka. Nahihiya nga ako. Nahihiya pa ako. Kasi Kahit kami din po, tinatanong din po namin si Tinay simula Salcedo pa lang po. Di po kami nagkulang kay Tinay magsabi ka kung ano. Sinabi ko pa nga po sa kanya kung nag-aaral ka pa ba kasi di na nga po namin nakita ng nag-aano. Sabi niya, oo ate. Sabi niya kahit pumunta pa daw po ako sa school, di po pwedeng student ay. Kaya di naman po ako nangialam kasi may tiwala man po ako. Tsaka kami tatlo naman lang baga po magkakasama. Yun po, so nagtiwala po ako sa kanya. Actually, nasabi din naman sila early sa akin na parang medyo hindi sila si Tina napasok. Pero sasabihin namin, pag tinatanong ko man si Tina kasi parang okay lang eh. Tapos may pinapakita pa siya na-uniform, tapos napasok, minsan. Tapos minsan dati may grades pa. So, parang okay naman eh, kaso nga lang. Yun nga, nitong pinagsama ko sila, doon ko lang na-confirm talaga. Wala ka bang parang hindi mo ba naisip ang sa sarili mo na wala kang masyadong pangarap na kung may pangarap ka kahit mahirap gagawin mo eh. Tinutulungan ka. Kasi binibigay na Nakakaya sa namin eh. nagtutulong. Kasi ngayon dahil sa ginawa mo maraming mawawala sa'yo. Una yung tiwala ng sponsor, siyempre pagka ganyan medyo mawawala, hindi na mag-aano yung iba. Paano na ang plano natin din ngayon? Kasi hindi ka may wala na. siguro po mag-work muna na lang muna ako. Kasi plano ko rin talaga ngayon dahil sa ginawa mo, hindi naman natin pwedeng palampasin. May penalty siyempre ang ginawa Yun mo. po. Kahit pa sabihin natin gusto kitang tulungan, yun nga, hindi pwedeng palagi tayong tutulong at palagi lang natin palalampasin yung pagkakamali ng isang tao kahit kasabihin tang mahal na mahal natin yan. Dahil sa ginawa mo Tina, yung mga pahinga ka muna ng isang taon para pag-isipan mo mabuti ang ginawa mo. Kasi mahirap ka. Hindi kaya ko man po yung hindi sa laga po para sa akin nakakaya din po ngayon talaga kasi hindi ko expect talaga gusto ko talaga mag-aral sa totoo lang sa kuya yung course na kinuha ko hindi ko talaga kaya kasi sabi ko mag-course na ako kuya hindi talaga siguro ngayon muna ako kahit sabi nga kuya na sabi nakakaya din sa mga lang pala. Kahit hindi ako tulungan, kuya, babawian ko na lang sa sarili ko kasi mag-iipon na lang ako saka magtatrabaho ako para yung 7 sim na kasi napamahal po ako lahat. Pero hindi po sasayangin ko kahit ako na lang po yung nagpo-promise sa kasi si Jen, parang ko po yan. Parang kapatid na din po kasi malapit na lang ako sa kanya. Ngayon po, kahit hindi pa ako masyadong lalo ng ismang kasi pasensya na din po sila kita kasi nagawa ko. Hindi ko naman po totally gusto yun kasi
ako na lang yung ano sa sarili. Kasi naranasan ko na din po yung magtrabaho ay at ano pa lang po ako, senior life pa lang ako nagtatrabaho na ako pa. Mapakit ko yung sarili ko. Tapos malayo pa ako dito. Tapos yung pera binibigay mo lang po. Halos kalahati na lang yung kinamama. So, Tinay, ano, yung pagpunta namin dito, ano, respeto namin to sa iyo. Kasi ayoko basta-basta yung tinutulungan kita. Siyempre may pinagsamahan tayo. Talikuran kita nang wala man lang sabi-sabi. At minsan ginagawa ko sa tinutulungan ko. Pero kayo kasi, iba kayo eh. Okay lang yung po. Kayo tatlo. Naintindihan ko man po Isa kayo sa pinakamatagal. Naintindihan ko po yun. Di lang po yung magbabago lahat. Kasi ang dami natin tipik sa mga tapos kay mama po, nahiya na din ako kasi yun po na nangyari. Pero, Napaniwala mo ako na sabi mo, papasok ka. nagpapasok ako mga pero may time talaga na di ko kaya. Paano? Wala kang grades. Kung pumapasok ka. Doon nga sa school na, sa school. Napunta ako sa school pero may time kasi nahihiya din ako. Siyempre, nagbibigay ka rin sa akin kahit ano. Yun na lang din ang kahihiyan na nadadalhin ko. Naun ka dito. Nangungutang ako para may maibigay sa iyo. Kahit wala kang pagkain, dapat hindi mo kahit hirap. Dapat pinag-aaralan mo din yun. Kuha mo din kahit anong hirap. Basta pinaghirapan, makukuha mo rin. Yun nga, kagaya sabi ko sa inyo kanina, yung pagtulong namin kay Tinay, pahinga muna, kumbaga. Isang taon. At kung sakaling gusto pa ni Tinay, kahit sabihin natin, wala man tumulong sa kanya, dito pa rin ako para pag-aralin siya kung gusto ba niya. Sensya na po mga kalingap at medyo madala tayo at sensitive ang content natin ngayon. Kahit po magalit sila sa akin, okay lang kasi may pagkakamali din ako doon. Hindi ko pwede tatanggi. Basta okay lang po, iba siya, okay lang po sa akin. Kasi po yung pag- Kung siguro kami, makaalam na lang kami kay Tinay. Baka gusto mo ba, no? Pasensya na po sa ginawa ng anak ko. ano ko yung Hindi ko ano po ko alam yun? din ko ay Tinay, pasensya na damay kayong dalawa dito sa anak ko. Hindi naman po kami nadamay. iyak lang kasi siyempre. Siyempre, sabi namin pinagsama. Napamahal po kami dyan eh. Paluto ako din pansin sa inyo. Kasi tinutulungan din kayo eh. Siyempre, magkakakilala na yan, tagal na pinagsamahan kahit Dami namin kalokohan na pinag-uusapan sa apartment. Kaya nagpaluto kayo natin pansin. Eli, paalam na lang, Eli. Ikaw yun naman. Tayo. Mag-encouragement na lang, huwag yung encouragement kay Tinay ba? Dami natin pinagsamahan. Kaya umiyak. Sa akin, Tinay, ang masasabi ko lang is, wala naman taong perfecto, di ba? Kung ano yung pagkakamali mong nagawa, which is sayang talaga, di ba? Siguro palakasin mo yung loob mo. Matuto ka maging independent woman, tapos magtrabaho ka, talagang ipakita mo na kaya mo, tapos magsimula ka ulit. Yung pagsimula na yun talagang andun na yung focus mo sa goal mo. Tapos huwag kang panghihinaan kahit anong marinig or malaman mo sa ibang tao, huwag kang makinig sa kanila, focus ka sa goal. Yun lang yun. Basta kami, andito lang kami, kahit hindi na tayo magkakasama. Kami na naman na lang, di ba? Sana palagi pa rin tayo magkumustahan, ganun. Sana magbanding. Siyempre, mamiss namin yung tawa mo. Diba? Yung mga jokes. Ay, baka. Eli, Hindi okay lang yun, pero. Ayun nga, Tinay. Pinapako ka na lang yung tita. Ayun. Nakakaano lang, nakakalungkot kasi ganyan, hindi mo agad sinabi baga na nagtatanong man baga kami sa'yo kung okay, di man kami nagano. Ayun nga, pagpakalatag ka lang, tapos hayaan mo yan, hayaan mo yan, mga kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo, basta, ayun, nagpakatotoo ka talaga. Tinay, sa akin naman, siyempre. Yan kahit man
ano mangyari, huwag kang panghihinaan ng loob, ano. Kahit may ngayon may nangyari kang hindi maganda at may nagawang mali, hindi naman katapusan ng mundo pa yan. Siguro, lesson, ano na rin, gustong gawin ng Lesson Diyos learned na lang din po yun. para mas magising ka sa katotohanan, ano. Pero hindi naman natin masasabi kung na di porket nahuli ka ay hindi ka na magiging successful. So, baka yan ang mas magiging kailangan mo lang na drive para magpursige. Ano? At yun nga, dapat sa susunod, mas isipin pa natin ang mga ating mga ginagawa para hindi mo sayang yung ating oras. At syempre, mga magulang mo, grabe expectation din siguro sa inyong magulang mo. Huwag mo silang paasahin. At huwag mo sayang yung nila mga binibigay sa iyong tulong at pagmamahal. Lalo na rin siyempre sa amin na tumutulong sa iyo. At ingat ka palagi. Ano kaya? Pero pag hindi lang, magbago ka na din. Yung parang hirap. Anong abroad? Alam ka na. Guys, Nakalagawa kita sa... ay, mahanap mo na. Pasensya na pa. Mabawain ko na lang yung guys. Tayin ka namin. Ano naman ate? Tapos ako sa graduation. Thank you po. Salamat po. Pasensya na po. Ingat na. Love you.